Magandang araw po muli sa ating lahat, mga kalingap, mga kaibigan. Sa ating pong one-on-one interview or Kalingap Heart-to-Heart Talk with Papa Val. Salamat po lang sa VSM Kalingap Kape, ating pong sponsor. Yan, VSM Kalingap Kape. Ang kaping may puso. Ang ating po ngayong guest, mga kaibigan, ang ating panauhin ngayon sa ating pong KHHT, Kalingap Heart to Heart Talk. Isa rin pong vlogger. At tunay po na nagcha-charity. Katunayan, marami siyang mga ginagawang feeding program sa iba't ibang barangay. At para ating pong makilala po yung ating panauhin, ating bigyan po ng masigabong palakpakan ang ating pong bisitang si Kuya Mel. Magandang hapon po. Yan, Kuya Bal. Kuya Mel. Salamat po sa pag-imbita. Kumusta po ang isang Kuya Mel Billion? As of now, okay naman po. Okay na okay. Masaya. Marami tayong pag-uusapan Opo. about sa charity tungkol sa buhay-buhay. Opo. Pero bago po yan, tayo muna po humigop ng BSM Kalingap Kape. Ang kape na may puso. puso. Yan. Bilang isang karpintero, araw-araw napapagod, BSM Kalingap Kape ang panghagod. Sarap. Magandang umaga, Lolo. Ano yung iniinom mo? Ay, ito ba po? Ay, VSM Kalingap Kape. VSM Kalingap Kape? Bago yan, Lolo ah. Oo, apo. Ang kape may puso at maraming benepisyo sa ating kalusugan. VSM Kalingap Kape. 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. VSM Kalingap Kape. Sa mga gustong umorder, tumawag lamang sa numero ni Kuya Val, 0929-1132-469. VSM Kalingap Kape. Ang kapeng may puso. VSM Kalingap Kape. Ayos, Lolo. Yan na lang din ang iinumin ko. VSM Kalingap Kape. Sa gusto pong tikman at tumigo po ng VSM Kalingap Kape, ang ating text line 0929-1132469. Masarap, malinamnam, at talagang nakakatulong po sa ating kalusugan. So, ngayong araw na ito po ang ating pong guest sa ating Kalingap Heart to Heart Talk. Walang iba kundi ang gwapito Kuya Mel. Magandang hapon po sa inyo lahat. So, Kuya Mel, magandang araw. Magandang Kumusta araw po ang buhay-buhay natin? Yan, okay naman po. Yan, actually, yan kahit papano, yung ating advocacy na charity bilang isang Kalingap partner ay nagagampanan naman po natin, although yan, hindi naman po makakaila sa lahat na talagang napakahina ng ating views pagdating sa charity works. Balita ko, yung bahay mo ay tapos na. Ay, hindi pa po. Ay, hindi pa. May kulang pa. Malaki-laki pa po yung kulong kasi parang sa labas po ay parang okay na siya, pero yung sa loob po ay parang ampaw pa. Nagkaroon ka na ng bahay sa Daet, Camarines Norte. Apo. Ikaw ba ay galing sa province ng Manila po ako. Manila? Opo. Saan sa Manila, Kuya Mel? Intramuros po. Intramuros. So, paano ka nakarating dito? Ano ang simula? Anong kwento? Okay, mag-start po tayo. Before, isa na po akong reactor, independent reactor actually, ng isang sikat din na charity vlogger na si Hungry Syrian Wanderer. And then,
Nung natapos po yung issue sa kanya ay kumbaga ba tumahimik na ang lahat. And then doon ako nag-start na punta ako sa pagiging ano naman po para sa akin masaya naman maging isang charity vlogger at dito ako nagsimula paano ako naging isang kalingap. Ayun. Yan. Meron pong isang isang reactor actually na nagsabi sa akin na reaksyonan mo ito. Sabi ko, oh sige lang. Hanggang sa dumating yung time na gumawa ako ng reaction. Nasa Pampanga ako noon, nanggaling ako doon dahil namigay ako ng bigas doon sa mga Aitas. Sa lugar dyan sa Pampanga. And then, that's the time na nagawa ako ng reaction video. Kaya lang, sabi mo sa akin noon, gumawa ako ng reaction video. Isa sa mga pabahay na napagawa mo. That time, ang pabahay mo pa lang noon is 67. 67 pa lang ang kalingap pabahay noon. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng reaction video, hindi doon sa pabahay. Gumawa ako ng reaction video tungkol sa'yo. Dahil, ang sabi ko, kung meron man akong dapat tularan, itong tao na ito. Hindi ko siya kayang gayahin, pero sa paraan na kaya ko, susunod ako sa mga yapak niya. Yan po yung binitawan kong salita doon sa aking reaction video. Pero that time, hindi pa naman ako kalingap noon. Yun. Hindi pa ako kalingap. So, paano mo nakilala ang kalingap? So, nakilala ko po ang kalingap mula nung sinubaybayan ko yung pagtulong na ginagawa nyo noon. Tapos yung kay Lola Damiana. And then, yun na nga, nakapag-reaction na ako. So, mula noon, pandemic pa yon, pandemic time. Yan nagla-live ako parati. At natatandaan ko minsan, sa isang live ko, habang nagre-repack ako ng bigas sa kalsada, kasi bawal lumabas noon eh. So ako lang yung nakakuha ng permit para makapaggawa ng gano'n na repacking ng rice sa kalsada mismo, sa tapat ng pinagbilihan ko ng Panahon bigas. yun ng pandemya. Pandemya. Ayun. Opo. And then, nung nagla-live ako, bigla kang pumasok sa live ko. Ang tanong mo, ano bang pwede kong maitulong sa'yo? Ayan. At ang sinabi ko lang po, kayo po Kuya Bal, kung ano po yung gusto nyong maitulong. Yan, kung ako tatanungin nyo, ang sabi ko, bigas. Hindi naman po ako nagdalawang salita at agad nag-pledge siya ng 50 kilos na bigas. Ura-urada po yun. Wala nang patumpik-tumpik. Yun yung pinakamasayang araw ko kasi first time na merong nag-sponsor sa akin na ganun kadaming bigas. Di po ba? So, from there, yan, pinakita ko naman na nire-repack ko, talagang may schedule ako ng bigay ng mga goods kasi nga bawal talaga lumabas. Bawal, napakahigpit. Ang kasama kong lumalabas noon para magbigay ay puro mga Philippine Navy na mga kaibigan ko na gusto akong suportahan para noon merong kumbaga ba proteksyon habang nasa labas. Yan talagang napakahirap noong time na yun. Marami talagang nagutom, na-depress sa Maynila. Dahil alam naman natin ang Maynila ay sentro ng kalakalan yan. Yes. Naipon lahat doon ng tao sa iba't ibang lugar. Maski doon sa lugar namin, kung saan kami naninirahan, talagang ang dami ding na-stranded. Talagang nahirapan sila ng gusto. Kaya from there, nung pandemya, yan naisip ko, sabi ko, magcha-charity ako. Doon na nag-start yung pamimigay ko ng bigas sa mga seniors, sa mga stranded. Yan. Hanggang nagdire-diretso na feeding program. Yun. Yan. So, bago ka naging reactor, naging charity vlogger, bago yung pagtulong, ano yung mga una mong ginawa sa buhay mo, yung trabaho mo? Pero bago masagutin yan, Kuya Mel, kayo po magbabalik, tapos po ng palaala. BSM Kalingap Kape, ang kaping may puso. Dito na kayo mga kaibigan, mga kalingap. At sigurado, gaganda at sasarap ang tulog at ang gising ninyo.
Magandang umaga, Lolo. Ano yung iniinom mo? Ay, ito ba po? Ay, VSM Kalingap Kape. VSM Kalingap Kape? Bago yan, Lolo ah. Oo, apo. Ang kapeng may puso at maraming benepisyo sa ating kalusugan. VSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kaping may puso. VSM Kalingap Kape. Sa mga gustong umorder, tumawag lamang sa numero ni Kuya Val 0929-1132-469. VSM Kalingap Kape. Ang kaping may puso. VSM Kalingap Kape. Ayos, Lolo. Yan na lang din ang iinumin ko. VSM Kalingap Kape. Tayo po magkabalik po sa ating pong Heart to Heart Talk with Kuya Mel. So ano po yung una mong trabaho, Kuya Mel? Yan, actually po, ako po ay isang marine travel consultant. Marine Travel Consultant. Apo. Sa isang travel agency, marine travel agency, international. Ibig sabihin, iba't ibang lugar ang napupuntahan mo niyan. Actually po, ilang bansa pa lang ang napuntahan ko, gaya ng Thailand at dyan sa Denmark at saka sa Norway. Ayun. Ngayon, bakit mo naisipang pumasok sa Reactor at hanggang sa naging charity vlogger po kayo? Yan, ganito po yung istorya niyan, ano, nung pandemic time, kasi, di po ba, lahat nakat ang oras ng trabaho mo, ang araw ng trabaho mo, nakat. So parang may pasok lang po ako sa loob ng isang buwan, 6 na araw. 6 na araw. Ang iniisip ko noon, paano kung mabubuhay yung pamilya ko, may binabayaran kang apartment, Yun. bill sa kuryente, sa tubig, sa internet. Sabi ko, inisip ko, nadidepress na ako. So, kahit na anong trabaho, nung time na yon, may magpagiba, may magpa-drive, tanggap lang ako ng tanggap kahit 300 lang yung binabayad. Ang importante sa akin that time, during na wala akong trabaho, may maiabot ako sa asawa ko. Ayun. So dahil dyan, Dahil doon, meron akong isang kaibigan na IT manager siya. Yan, doon sa kumpanya namin. Sabi niya sa akin, dahil nakikita niya yung napupunta na ako sa depresyon eh. Sabi niya, ganito gawin natin, gagawa kita ng YouTube channel. ayun. Sabi ko, hindi ko porte yan. Hindi tayo, ano dyan. Sabi niya, marunong ka namang magsalita. Malakas naman ang PR mo. Bakit hindi mo subukan? Ayun. Sabi ko, hindi ako marunong gumawa ng YouTube channel. Akong bahala. May tumulong sa'yo. May tumulong sa akin si Joey Tapik. Joey Topic. Opo. Paano mo nakilala ang Team Kalingap? Ba't ka nakarating sa ganitong grupo? Yan, ang Team Kalinga po, dahil nga doon sa isang reactor na nirekomenda ko sa inyo, and then parang that time, tinitignan nyo yung mga gawa ko sa Maynila, and then yun nga hanggang sa nag-sponsor ka sa akin ng bigas noon para sa mga senior citizen sa 4 na barangay ng Intramuros. And then, nung time na nagcha-charity ako noon sa Malati Circle, sa isang senior citizen na lalaki, bigla akong na-receive yung tawag mo. Yun. Yan, ang sabi mo sa akin, sa naaalala ko, yan, kung pwede ka sana maging isang Kalingap partner, pwede ba kitang kunin bilang isang Kalingap partner? Ang sagot ko, sino po ba ang makakatanggi sa inyo? Yan, talaga namang wagas ang pagtulong na ginagawa nyo. Yan ang sinusubaybayan ko at sinusundan ko ng yapak. So, noong time na yon nasa charity works ako noon. At first time na sinabi mo sa akin, antayin mo, bibigyan kita ng allowance mo. First day na tinawagan mo ako at binigyan mo ako ng allowance na 10,000 pesos para pang ayuda at yung pang
biyahe-biyahe, pang mapamasahe, pangkain. So, doon po nagsimula hanggang sa ginawa mo akong Manila Coordinator that time. Ayun. Natatanda mo yun, no? Manila Coordinator that time. And then, nagkaroon ng election of officers. Tapos, naging business manager ako noon. Ayun. Sabi mo, huwag ka dyan dahil wala kang magagawa dyan. Marami kang dapat gawin dahil panay nga ang mission ko. So, hanggang sa pinapunta mo ako ng DAET kung kailan ka pupunta dito sa DAET. That time, hindi ako makapagbigay ng assurance kasi nga may trabaho pa ako. May trabaho ka noon. Oo. Tapos, di ba, nagkakausap tayo noon nung nagtatrabaho pa ulit ako. Hanggang sa hindi agad naayos itong pandemya, lumala, lalong naging worse. Yan talagang kumbaga ba, na pressure ka, natanggalin ka na sa trabaho dahil sobra na yung empleyado. Hindi na kayang suportahan ng kumpanya. So, ang ginawa ko, nag-apply ulit ako ng trabaho, natanggap naman ako. Then, 4 na buwan lang yun. Na ulit, dahil yung kinekater ko na mga barko na 25 vessels, binenta ng principal. So, wala na akong tatrabahuhin. Wala na. Nakaka-4 na buwan pa lang ako noon. Ang sabi ng may-ari, no worries, sabi niya ganyan. I will give you 2 months salary without deduction. 4 months pa lang po ako noon. Parang binigyan niya ako ng separation pay. Tapos, yun na nga, hanggang sa nag-meeting kami sa pamilya, yung anak ko, yung mga apo ko, yung asawa ko. Ito na siguro yung call. Para kasi noon mo pa ako sinasabi, mag-full time ka na. Yan. Sabi ko sa anak ko, sa asawa ko, ito na siguro yung call sa akin ni Lord na talagang dito ako para sa charity vlogger. Ayun. So, noon yung time na nag-message ako sa Kuya Bal, magpo-full time na po ako. At yun ang simula na may plano ka ng pupunta ng DAET. Opo. Ayun. So tayo po ay mag-uusap pa dito tungkol sa DAET living mo rito. Dahil talagang pakbakan yan ay Opo. sa pagsa-charity. Opo. Sa ating pagbabalik. VSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. Bakit? Una, nakakatulong upang mapanatiling malusog ang ating puso. Pangalawa, nakakatulong upang mapanatiling healthy at malakas ang ating katawan. Pangatlo, nakakatulong upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Mga pangunahing sagap nito. Number 1, mangosteen fights cancer cells. Cancer sa suso at colon. May iwasan ang sakit sa puso at stroke. Number 2, collagen, pampalakas ng buto at ngipin, gamot sa may arthritis at rheuma, panginginig ng kamay, tuhod at likod at baywang. Number 3, green tea extract, nakakatulong sa puso, lower blood pressure, lower blood sugar. Number 4, green coffee bean, pampababa ng tibang, antioxidants. Number 5, barley powder, anti-aging, pampababa ng cholesterol, prevent anemia, supports kidney function, boost immune system. Number 6, L-carnitine, pampasexy, tanggal bilbil. Number 7, stevia, pampatamis. Number 8, Garcinia cambogia, high cholesterol level, antioxidant, burning fat. Number 9, psyllium husk, good for the stomach, good for diabetes. For more information and orders, you can text or call Kuya Val at contact number 0929-113-2469. BSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. So tayo po magbabalik sa ating pong Kalingap Heart to Heart Talk. So, Kuya Mel, napakaganda ng Manila. Doon ka lumaki. Yun ang lugar na iyong kinagisnan at doon ka natuto paano lumaban sa buhay. Ngayon, iniwan mo ang Manila. Opo. Pumunta ka ng probinsya sa DAET Camarines Norte. Anong nag-uudyok sa'yo? Ba't mo naisipan na iwan ang Manila at pumunta ng probinsya? Actually po, nung mga unang araw ko dito, yung mga unang buwan ko dito po, nung nag-start na ako maging charity vlogger,
ano po, 'di ba, araw-araw wala, araw-araw umaalis, araw-araw nagbiyabiyahe kung saan-saan nagpupunta. Parang naging, alam niyo yung hindi ako mapapakali sa isang araw na hindi ako pupunta doon sa mga napupuntahan sa pag-i-scout, yung maghanap ka ng tutulungan. Parang na-challenge po ako. And doon sa challenge ko na yon, talaga namang naging masaya ako. Naging masaya, kumbaga ba, wala kang stress. Dahil ang gusto mo lang, makatulong ka sa paraan na kaya mo. Kung makita mo yung mga natulungan mo, na nabigyan mo ng saya at ngiti habang umaalis ka, iba po yung pakiramdam sa dibdib. Ayun. Kaya nakita ko naman dito, ang pamumuhay naman dito ay okay naman. Hindi naman tayo naghahangad na sobrang laki ng kita. Yung mabuhay lang tayo ng normal at matustusan natin yung mga pangangailangan natin sa araw-araw, ay sapat na ako doon dahil magkaiba po talaga sa Manila at saka dito. Dito simpleng buhay, tahimik ang buhay mo dito. Yan, walang traffic, alam niyo yun, walang stress dito po mula nung napunta ako ng Daet. Pero noon ba wala sa plano mo, sa isip mo na tumira sa Daet? Actually po, wala. Wala talaga, no? Opo, wala talaga. Ang sa akin lang talagang magbablog lang ako. And then, nung siguro mga pang 2 years ko na dito, Babalik-balik. babalik-balik, yan sabi ko, bakit hindi na lang ako sa Daet? Simpleng pamumuhay, yan yung lifestyle mo, mababago yan. Siyempre, iba yung lifestyle mo sa Manila, iba yung lifestyle mo dito. Dito, napakasimple lang po. Hindi naman kailangan na madaming pera, yung sapat lang. Yan at ang importante sa lahat, yung naging masaya ka sa kung ano yung dinatnan mo at ginagawa mo dito. Yun. Nahirapan ka bang hikayatin, kumbinsihin, i-encourage yung asawa mo na mula doon sa Manila, lilipat ng Daet? Actually po, mahirap po. Nahirapan ako kasi siyempre, yung asawa ko sanay doon yung lifestyle sa Manila. No, yung alam mo yung paglabas mo marami ng tao kagad, ganyan. Hindi siya sanay na yung paglabas mo tahimik, yung wala kang makikitang tao. Yan na halos karsada lang, mga puno, yung mga ganyan na makikita mo. Pero nung lumaon, after 6 months siguro, nakita ko sa kanya na nai-enjoy niya na rin. Nai-enjoy niya na rin nung iniikot ko siya dito sa buong Daet. Yan pinapakita ko sa kanya kung anong buhay dito sa Daet. Maski siya rin po, nagustuhan niya na rin po dito sa Daet. At awa ng Diyos, wala kami naging problema sa pag-stay niya rito kasama nung aking mga far babies. Pag umuwi ka ng Manila, tapos pabalik ng Daet, nagko-commute ka lang ba? Nagko-commute or nagmumotor? Before po, siguro mga 2-3 years ago, yan, first year ko, nagmumotor ako. Motor, gamit nyo. Opo, balik-balik. Second year ko, sabi ko, hindi ko kailangan na magmotor. Yan, nagbabas po ako. Kasi, siyempre, nagkakaedad na tayo. Layo, di ba? Opo, napakalayo. Tatakbuhin nyo ng 9 hours sa motor. Yeah, motor. Yan, hanggang sa nagbus na lang ako, sabi ko, pwede naman bus. Aalis ako ng gabi doon. Pagsakay ko ng bus, matutulog. Pagising ko, nasa Daet na ako. Ayun. So, ganun po yung naging mode of transportation ko nung 2-3 years ago. Sa ngayon, Kuya Mel, ilan na ba ang subscriber ng YouTube channel mo? Actually po, maraming salamat po doon sa patuloy na nagsasubscribe sa akin. Yan, hindi ko po akalain na aabot tayo ng 100,000 subscribers at makakakuha tayo ng silver play button. Uy, grabe. Yan, kaya maraming salamat po sa inyo lahat sa pagtitiwala. At ngayon po, ang total subscribers po natin ay nasa 129,000 na po. Uy, grabe. Yan, salamat po sa inyo lahat. Marami-rami na rin pala yung kanyang subscriber po, no? Yung di pa nakapag-subscribe dyan, kay Kuya Mel,
subscribe po natin siya. Yan, salamat po. Isang kalinga partners natin sa pagtulong. So, sa loob ng ilang taon ka na sa Kalingap, Kuya Mel? More than 5 years na po. More than 5 years. Opo. Ano yung mga blessing, ano yung mga natanggap mong biyaya na pwede mong ipagmamalaki Yan. sa amin? Yan. Actually po, no? Yan, napakadami ko na pong biyaya na natanggap pero ni minsan wala po kayo naririnig sa akin na eto, meron akong ganito, meron akong ganyan. So, ang sa akin ay tuloy lang ang buhay. Pero ito po, nagpapasalamat ako na malaki sa Team Kalingap, kay Kuya Bal, sa pamilya Matubang, ano po, kay Kalingap Rab. Dahil po sa kanila, yung ating pangarap lang dati, dito po sa Kalingap, mula nung naging Kalingap partner tayo, ay unti-unti ko pong natupad. Yun. Tulad ng Yan. Tulad ng bahay at lupa. laki ng bahay mo, ha? Hindi naman po masyado. Ano Siguro lang. kung matapos yun, mga 3 million yun. Higit pa. Hindi naman po siguro mga almost 2 million. Mga ganon. Malaki. Pag natapos. Pag natapos po yung bahay niya. At sa bahay mo, may kasama kang mga aso. Mga aso. Yan po. Yun ang mga parang anak namin ni Ate Perla Ang Official. dami, ha? 9 dogs po yan. 9 And dogs. 1 cat. Kaya pag pumunta ka sa kanila, ang unang marinig mo, Kahol. kahul. Aso. So yung lote, gaano kalaki yun? Actually po, ano lang yan, maliit lang yung lote na yun, 72 square meters. Kulang-kulang 100. Kulang-kulang 100 po. Yun. Kasi nasa subdivision yun eh. Nasa subdivision po sa loob. At hindi lamang bahay yung blessing mo. Hindi lang po. Marami Yan. pang iba. Meron pa pong isa na talagang pangarap ko lang po na tinupad din po ng mga Kalingap supporters. Grabe po mga Yan. kaibigan. Pagtitiwala po sa akin, ano po, ngayon po ay kung dati, may motor pa rin po ako ngayon. Yan, ngayon po ay meron na po tayong sasakyan, pick-up. Pick up. Opo. Anong brand yung pick up mo nga? Estrada po, 2018. Estrada. Yan, no? Kung yung iba po ng mga Kalinga partners, may mga sasakyan, si Kuya Mel po, meron rin po siyang ginagamit na sasakyan. Kaya naging masipag ka sa pagcha-charity, feeding. Opo, kasi yung nag-ano po sa akin yan, yung nagbigay ng blessing sa akin yan, ang purpose po dyan, kasi nung one time nakita niya, napanood niya nag-feeding ako, lahat po karga ko sa motor ko. Sabi niya, napakadelikado niyan. So, mabuti pa, sabi nga sa akin, maghanap ka. So, ako naman po kasi, pagka may nagsabi sa akin, hindi ko inaasahan. Pero nagpapasalamat na ako. Sabi nga, pinangakuan ka na nga, aasa ka pa. So, yun ang mindset ko lagi. So, hindi ko po inasikaso. Then talagang one time, tinawagan po ako at talagang sabi ko, kung gusto niyo po talaga, pupunta tayo ng Naga para makita ko personal yung sasakyan. Masarap bang feelings na una mong natulugan yung bahay mong masasabi mo yung iyong-iyo at na-drive mo yung sasakyan mong masabi mong iyong-iyo. Anong feeling mo doon, Kuya Mel? Actually po, nung pagkakabit pa lang po nung bubong ng bahay ko at nung na-tiles yung portion pa lang nung sala at nung isang kwarto, tinulugan na po namin yon. Nilipatan na namin agad yon. Grabe ano. Napakasarap po ng pakiramdam ng, sabi ko nga sa asawa ko, kay Ate Perla Official, ganito pala ang pakiramdam pagka meron ka ng sariling bahay at lupa. No, parang kampante ka, meron kang peace of mind. Kaya sabi ko, napakasarap. At noon namang namaneho ko, yung kauna-unahan kong sasakyan, actually nagkasasakyan naman ako noon, yung owner type jeep. Yan. Kaya lang ito ay, medyo high-end para sa akin. Mas maganda ito, pick up. Ayan, napakasarap po ng pakiramdam na kala mo lumulutang ka lang na, totoo ba to na nagmamaneho ako nito?
Yan, kaya malaking pasalamat ko po doon sa nag-sponsor po sa akin, no? Ayun, thank you so much. Opo, hindi ko po nakakalimutan, hindi ako nakakalimot sa lahat ng mga nakatulong sa akin. Tandaan niyo po 'yan. Hindi ko man kayo mabanggit pero nandito po kayo sa puso't isipan ko lagi. Diyan lang po kayo at tayo po ay mag-usap pa po tungkol sa iba't ibang bagay with Kuya Mel sa ating pong pagbabalik. Bilang isang karpintero, araw-araw napapagod, BSM Kalingap Kape ang panghagod. Sarap. BSM Kalingap Kape, ang kaping may puso. Dito na kayo mga kaibigan, mga kalingap. At sigurado, gaganda at sasarap ang tulog at ang gising ninyo. Magandang umaga, Lolo. Ano yung iniinom mo? Ay, ito ba po? Ay, VSM Kalingap Kape. VSM Kalingap Kape? Bago yan, Lolo ah. Oo, Apo. Ang kapeng may puso at maraming benepisyo sa ating kalusugan. VSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kaping may puso. VSM Kalingap Kape. Sa mga gustong umorder, tumawag lamang sa numero ni Kuya Val 0929-1132-469. VSM Kalingap Kape. Ang kaping may puso. VSM Kalingap Kape. Ayos, Lolo. Yan na lang din ang iinumin ko. VSM Kalingap Kape. So ngayon Kuya Mel, itanong ko lang sa iyo, ano ang kaibahan ng buhay Manila at buhay probinsya? Malaki po yung pagkakaiba. In terms of peace of mind, napakaganda po dito sa Daet. Diet, yes. Pero sabi ko nga, yung trabaho, yung income, masasabi ko na mas papabor yun sa Manila. Pero kung gusto mo simpleng buhay lang, simpleng pamumuhay, yan, dito ka sa Daet, magkakaroon ka ng peace of mind. Malapit sa dagat, malapit sa ilog, malapit sa mga kabundukan, yan, malapit sa kabukiran. So, kung gusto mo lang mag-stress relief, punta ka lang sa dagat, sa Bagasbas, sa ilog, maligo ka, di ba? Ganun lang po ang ano. Dumating ba sa time na parang gusto mo nang sumuko, gusto mo nang bumalik sa Manila, sa pinanggalingan mo? Actually, dumating po sa akin yung point na yan, pero never sumagi sa utak ko na bumalik ako ng Manila. Ang laging, ang tumatak po sa utak ko, challenge ito sa akin. Yun. Kailangan pagbutihan ko pa, dagdagan ko pa ang sipag para mag-succeed ako kung ano man yung goal na gusto kong mangyari sa pagiging charity vlogger advocacy ko. Ilang taon na ngayon si Kuya Mel? Actually po, ako po ay 57 years old na. Batang-bata pa. Ano pa yung mga plano mo, pangarap mo, gusto mong gawin bilang isang charity vlogger? Simple lang naman po yung pangarap ko, no? Na kung sakali man na ako ay pumanaw dito sa mundong ibabaw, merong makakaalala na once upon a time, merong isang Kuya Mel na nakatulong sa akin. So, yun lang po, yung magandang legacy na iiwanan natin. Habang buhay tayo, kailangan gumawa tayo ng puro kabutihan. Yan, para pagdating ng panahon na talagang wala na tayo, yan, maaalala tayo at hindi tayo sasabihan, ay, si Kuya Mel, ganyan yan, di ba? Yun yung legacy na gusto kong maiwan at ipamana sa mga apo ko na darating ang araw, makikita nila nakasabit yung aking silver button dyan, sasabihin nila, yan ang lolo ko, isang magaling na charity vlogger ng Kalingap. Ayun. So yan po mga kaibigan yung ating pong interview. One-on-one interview or Kalingap heart-to-heart talk with Kuya Mel. Ito po mga kaibigan, isa pang katanungan po tungkol po sa kanyang mga ginagawa everyday. Sa loob ba ng isang buwan, ilang charity ang ginagawa mo, Kuya Mel? Excuse me. Depende po ay. Kasi siyempre, alam naman natin, hindi naman tayo magpapaka-hipokrito na sasabihin natin nakakapag-charity tayo ng sarili nating bulsa. Actually, dahil mahina nga yung revenue,
So, merong mga supporters na nag-sponsor po sa atin. Maraming salamat sa patuloy niyong pag-sponsor. Na siyempre, hindi naman po natin sila mapupwersa na dapat linggo-linggo, ganyan, o buwan-buwan, ganito. So, kusang loob po nila, kung sino man sila, di ba po, ng mga supporters at sponsors ni Kuya Mel, ay hindi po sa pilitan. Kung kailan lang po tayo magkaroon at kung meron akong sobra sa aking revenue, kahit pa paano, kahit pabigas-bigas lang, kahit pa konting cash money, nakakapunta po tayo sa mga beneficiaries natin. Ganyan lang po yung buhay at kung minsan naman, sa isang buwan, imposibleng wala akong charity sa loob ng isang buwan. Laging meron. Laging meron. Ayun. At napapanood ko sa mga vlogs mo, maraming senior ang pinapuntahan mo. Opo, seniors at mga bata. Ang mga madalas mong pinapuntahan Opo. at tinutulungan. Opo. Bakit mga senior ang madalas mong pinapuntahan, Kuya Mel? Sa akin po, ang katwiran ko dyan, ang mga senior po kasi, yan ang mga karapat dapat tinutulungan. Bakit? Kasi wala na silang chance na makapagtrabaho pa. Dahil nga matatanda na sila, mahina na ang katawan, ang kailangan lang nila ay mag-ehersisyo at magpalakas. Kasi kung sabihin natin, let's say, 80 years old, 75 years old, tapos siyempre hindi naman ganun kalakas ang katawan yan dahil hindi naman sila nakakakain ng ganun kasusustansya talaga at saka limitado yung kanilang kain. Yun. Hindi naman kagaya ng tayo na 3 times a day nakakakain. Sila minsan, isang beses lang sa loob ng isang araw, pakamo-kamote, saging. Yan. So, wala na silang ibang source of income kung hindi magtanim lang sila at yun ang kainin nila sa araw-araw. Yun ang para sa akin, karapat dapat tulungan kasi hindi na sila makakapagtrabaho pa. Nakikita sila, maggagamas ba sila o magkakarpinter ba? Hindi na nila kaya dahil sila ay matatanda na. At yung mga bata naman, kaya naman gusto ko ang mga bata kasi, let's say for example, nag-feeding tayo, binibigyan ko sila ng encouragement na para magsikap pa sila na mabuti sa pag-aaral. Lagi ko sinasabi, mahirap ang walang pinag-aralan. Ayun. So sa loob ng 5 taon na nag-charity ka, nagkalingap, naging partner ng kalingap, wala ka bang mga pinagsisihan or ano, na ba't ka nag-charity, ba't hindi lang na nagtrabaho dati? Anong masasabi mo doon? Yan, wala po akong pinagsisisihan. Yan, maraming nagtatanong sa akin, maganda naman pala yung trabaho mo, bakit mas pinili mo ang pagsa-charity? Isa lang ang sagot ko. Sa edad ko na to, hindi ko kailangan na magpakadalubhasa or magpakayaman. Gagawin ko sa sarili ko kung alam ko kung saan ako maligaya. Ayun. Anong huling mensahe mo, message mo sa mga kapwa natin nagcha-charity? So sa mga kapwa natin na charity vlogger, ano po, alam naman natin yung ating yung ups and downs. Alam niyo yun, yung ating yung sa ating revenue, sasabihin natin mahina ang views, wala tayong kita diyan. Kung talagang tayo ay charity vlogger, hindi natin iisipin 'yan dahil ang tanging gusto natin as a charity vlogger ay yung makatulong tayo. Yung views, bonus na lang po yan kung magkaroon o maging viral. Yan lagi lang nating tatandaan, pagka gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ganyan po sa pagcha-charity. So, hanggat ikaw ay nasa tamang lakas, makakagawa ka ng paraan para makatulong ka sa kapwa. Yan. Laban lang, huwag tayong susuko, tuloy lang. So, salamat po sa ating lahat, mga kaibigan, sa mga naka-tune in, nanonood sa ating pong live premiere. Kuya Mel at nakakasama. Maraming salamat po. At bago tayo magpaalam, bigyan ko na siya ng isang pack ng BSM Kalingap Kape. Maraming salamat po, Kuya Bal. Thank you so much, Kuya Mel. Maraming salamat po.
At sa muli nating pagkikita, Yan. kung Sige. sakaling may part 2 pa tayo, Opo. Yan. Anytime po, anytime. meron ka bang huling sasabihin? So, Last message? yun po, yan na para sa mga kalingap, supporters, sponsors, yan, wag po nating kalimutan, BSM Kalingap Kape, ito po ay booster ng ating immune system. So ito po ay nakakapagpalakas, hindi po ito gamot, ito po ay gawa sa mga herbal na gamot, natural na gamot na nilalagay dito, puro mga herbal. So, ito po ay nakaka-boost ng ating immune system, hindi po ito sinasabing gamot. Tandaan po natin, ang pag-inom ng BSM kape ay gawin nating habit dahil, lalo na sa mga senior, dahil ito po ay nakakapagpatibay ng ating kalusugan. So, yun lang po. Yan, sa mga gustong umorder, punta lang po kayo sa BSM Kalingap Cafe Facebook page. Yan, pwede po kayong mag-chat doon kung o-order kayo, kung saan ipapadala. Yan, at meron pong kakausap na sa inyo doon. So, yun lang po. Maraming salamat. At syempre, yung origin, yan, isa rin pong napakaganda sa kalusugan natin yan. Yan, isa po ako sa makakapagpatunay na meron na pong napalakas at napag-ibayo ang kalusugan ng origin. So, subukan po natin, huwag tayong manghinayang sa halaga kung makakatulong naman po sa ating kalusugan. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Mabuhay Thank you po so kayo. much, Kuya Mel, sa paunlak. Yan, salamat po. Salamat po at mabuhay po tayong lahat. VSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. Bakit? Una, nakakatulong upang mapanatiling malusog ang ating puso. Pangalawa, nakakatulong upang mapanatiling healthy at malakas ang ating katawan. Pangatlo, nakakatulong upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Mga pangunahing sagap nito. Number 1, mangosteen fights cancer cells. Cancer sa suso at colon. Maiwasan ang sakit sa puso at stroke. Number 2, collagen, pampalakas ng buto at ngipin. Gamot sa may arthritis at rheuma. Panginginig ng kamay, tuhod at likod at baywang. Number 3, green tea extract. Nakakatulong sa puso, lower blood pressure, lower blood sugar. Number 4, green coffee bean, pampababa ng tibang, antioxidants. Number 5, barley powder, anti-aging, pampababa ng cholesterol, prevent anemia, supports kidney function, boost immune system. Number 6, L-carnitine, pampasexy, tanggal bilbil. Number 7, stevia, pampatamis. Number 8, Garcinia cambogia, high cholesterol level, antioxidant, burning fat. Number 9, psyllium husk, good for the stomach, good for diabetes. For more information and orders, you can text or call Kuya Val at contact number 0929-113-2469. BSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso.